O, Pasko na naman. Itong gobyerno natin talaga, ano na. Lahat na lang ng kapalpakan nyo, pinapasa nyo sa taong bayan eh. 500 pesos na Noche Buena para sa 4 na tao. Nakaka-insulto na kayo ah. Imbis na itaas nyo yung sahod, ibaba nyo presyo ng mga pagkain. Hindi nyo naman mababa kasi smuggling kayo ng smuggling dyan ng agricultural products, pati bigas. Eh, hindi nyo man lang mababa yung presyo ng bigas dahil wala naman kayong support sa farmers. Import lang kayo na import para may kickback kayo dyan, mga ayop kayo. So ngayon, pagkasyahin yung mga tao sa 500 sa Noche Buena po para sa 4 na tao. Ang amang gobyerno ito. Kaka-insulto na kayo ah. Kapunan nga natin yung mga yan ng spaghetti sa mukha. Lalo na yung DTI dyan. Kaya yung mga kampon ni BBM, tumigil nga kayo ha. Tumigil kayo ng kaka-depensa yan sa kanya. Bangag yan. Over 600. So, saan nang gagaling yung 500 na yan? Bakit masyado nilang binababa yung benchmark? Parang nakaka-insulto naman yata sa mga Pilipino yan. Diba? So, kung sino man yung gumawa niyang soundbites na yan, siguro hindi siya bagsak yan sa Communications 101. Kasi kung ang pinapalabas niyang kwento ay or narrative niya ay mura mga bilihin, hindi ganun yung dating. Ang dating, medyo elitista yung dating kasi parang, yan lang, kaya yung budget, 500 lang. So, magtiis kayo. Parang ganun yung dating sa tao. Opo. Pero ang ano din kasi nito, ma'am, sinasabi din nila sa gobyerno, diskarte lang daw ang kailangan kasi meron namang mura, meron namang mga discounted. Debate pa nga kung ano ang Noche Buena. Hinanap natin yung ibig sabihin ng Noche Buena. Parang ano lang siya, salo-salo, may handaan, salo-salo sa pagsalubong sa December 25 po. No? So parang sinasabi nila na kahit anong handa, pwede yan sa Noche Buena. Meron namang mga discounted. Pero sa mata ng mga Pilipino kasi, pag sinabi mo kasi pagsalubong sa Pasko, talagang espesyal yan. Hindi yan yung regular na kinakain natin na dinner. Parang fiesta. Parang ganyan din yung handaan, which is yung 500 pesos mo. Tanong nga, parang hindi nagkaroon yung inflation. Sabi mo nga, Ma'am Cora. Opinion niyo po. Actually, kung iisipin mo talaga, birthday yan ni Jesus Christ, diba? So, maski anong birthday, sineselebrate. At usually, pag birthday, yung hindi nga karaniwan na pagkain ang kakainin mo. Tsaka, alam mo kasi, karamihan ng mga Pilipino ay Kristiyano. Kaya ang Christmas ay napakahalaga sa mga Pilipino. So, kung babawasan mo gagawin mo lang 500, parang hindi mo naman binigyan ng importansya ang, si Jesucristo. In that sense, no? At saka, parang tradition natin na pag Christmas, pinag-iipunan mo yan, pinaghahandaan mo yan, para yung mga bata, magbibigay ka pa ng regalo, di ba? At saka magsasalo-salo kayo sa masaganang pagkain. So, hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinipilit ng DTI ang ganyang soundbite, no? Hindi talaga maganda pakinggan. At saka anong binibigay mong mensahe sa buong mundo tungkol sa mga Pilipino? Talaga bang naghihikahos ng mga Pilipino at 500 pesos na lang ang kaya nila pang Noche Buena? Nakakahiya, di ba? Malaking insulto yan para sa mga Pilipino. Opo. So, kumbaga may problema tayo sa communication. Siguro, imbis na ganito yung lagi nilang sinasabi, mas maigi na lang kung ano yung kanilang efforts na ginagawa para mas maging abot kaya na lang siguro yung Noche Buena, Ma'am Cora. Tama. Alam mo, nung eleksyon, namimigay sila ng libo-libong piso, di ba? Bakit pag Christmas hindi sila mamigay? Hindi naman lahat ang bibigyan nila kasi yung mga kulang lang, yung mga nasalanta or talagang nandun sa lower income strata, no? Yun lang naman ang kailangan nilang bigyan eh. So, bakit hindi nila punuan yung pagkukulang? Kasi yan naman ang role ng government.
So dagdagan na lang nila kung ba't kailangan ipako sa 500. As you said nga, ilang taon na itong 500. Pero yung inflation tumataas. I mean, yung mga presyo ng bilihin tumataas. So, doesn't make sense. Opo, question pa nga rin dito yung pagiging ano natin, 'di ba? Merong mga pahayag noon na malapit na nating makuha din yung tinatawag na upper middle income na status, hindi pa natin makuha-kuha po. Tapos ganito pa yung mga sinasabi. Parang binabaliwala ba nila yung parang nararanasan ng mga paghihirap ng ating mga kababayan sa tingin niyo po sa mga ganitong klase ng communication? Parang ano lang sila, detached from reality. Ganon. Kasi ewan ko kung bumibisita sila sa mga, alam mo, yung mga mahihirap na lugar, no? Kasi mabuti pa nung previous administrations, makikita mo yung mga secretary ng DTI na talagang pumupunta sa palengke or bumibisita talaga, tinitingnan yung mga presyo, tsaka nakikihalubilo talaga sa mga tao. Pero ngayon yung ating DTI secretary, parang she's out of touch. Ang pangalan pa naman niya Christina. So, Christ, coming from Christ, di ba? Birthday ni Jesus Christ ang Christmas. So, dapat talagang binibigyan ng kahalagahan yung ang Noche Buena. Opo. Ma'am, pag-usapan lang natin ang inflation. Kasi sinasabi nila bumagal ang inflation. So, kumbaga, dati mataas pero bumagal. Pero may pagkakamali din dito sa pagkakaintindi ng isang ordinaryong tao. Baka sila'y malinlang, kumbaga, Mama Cora, na, ba't naging 1% na lang yung inflation last year, ganito? So, ibig sabihin ba nito nagmura na? Ano po yung paliwanag niyan, ma'am? Layman's term. Kasi, hindi naman po nagne-negative. Siguro kung nagne-negative, ibig sabihin na babawasan, bumabalik sa dati, siguro mga 1 year ago, yung presyo. Pero bumaga lang, pero hindi ibig sabihin bumaba ang presyo. Tama po ba, Ma'am Cora? Oo, tumaas pa rin, bumaga lang yung pagtaas. Pero ang katotohanan niya, maaaring bumaga lang ang pagtaas kasi mababa rin ang demand. Kasi ang presyo, it's a result of supply and demand, no? So pagka maraming supply, mababa ang demand, bumababa ang presyo. So ngayon, mahina ang purchasing power ng mga Pilipino. Kaya siguro bagal yung pag-increase ng presyo. Pero tumataas pa rin siya. So, hindi maaaring sasabihin ng gobyerno, mababa ang presyo, so kaya niyong gumastos, ganyan. Hindi ganun yun eh. Bibigyan mo ng oportunidad para tumaas ang sweldo o kaya magkaroon ng trabaho yung mga walang trabaho para tumaas ang consumption nila. Ganyan. Opo. So, yun, ganun yung explanation. Ma'am, dito tayo sa naging pahayag naman ng Bureau of Treasury kamakailan lamang po na napag-alaman na tumaas yung ating budget surplus, no? Kumbaga, ito'y dahil or ito'y may kaugnayan doon nga sa korupsyon. Tumigil yung pagpopondo doon sa mga infrastructure projects. Pag nagkaroon po ba ng budget surplus, mas kumbaga, mas mataas yung pasok ng pera kumpara doon sa kinikita, kumpara doon sa ginagastos po natin. May masamang epekto po ba ito, ma'am, sa ating ekonomiya? Wala naman. Actually, maganda nga na nagsisurplus kasi hindi sila kailangang umutang ng malaki. No? Umutang pa rin, pero less yung pressure for them to borrow money. Ngayon, kung fiscal surplus, maganda nga yan, pero dapat yung kinikita ng gobyerno, dapat gagamitin sa mahusay. So, makikita natin yan kung yung 2026, makakita na tayo ng talagang meaningful infrastructure projects, flood control projects. Kasi, pag hindi pa yan nangyari, talagang pag umulan ulit, pag bumagyo ulit, mababali na yung sinasabi ni Presidente na, next year wala nang mga baha. But I doubt kung mangyayari yan kasi, flood control projects takes time. Hindi lang yan, yung iba, lalo na yung mga malalawak na ilog na kailangan talagang lagyan ng matataas na harang.
kailangan talaga niyan, medyo taon-taon ng aabuti niyan. Nag-aksaya na sila ng 3 taon eh. So, tignan natin kung kaya nila ng 1 taon at wala nang babahain ng 2026. Opo. Ma'am, i-relate ko lang po kasi meron pong pasabog itong si Congressman Zaldico na meron daw mga insertions, meron ding yung issue po doon sa smuggling, meron siya nagsinabi na kaya mataas pa rin daw yung yung presyo ng bigas sa kabila ng binabang taripa at inangkat ito. Mataas pa rin yung presyo ng bigas noon at saka yung sa issue po ng sibuyas. Nakita nyo po ba na may possibility yung senaryo, yung aligasyon, kumbaga may logic or may sense yung sinasabi po ni Congressman Zaldico? Hindi natin sinasabi pa na totoo ito, pero yung kanyang kwento ba maaring may punto? Actually, noon pa yan may mga kasong na-file tungkol sa smuggling, pero tinigil yung mga investigasyon eh. Magtataka ka rin talaga kung bakit natigil kasi saan ka naman nakakita ng sibuyas na umabot ng 700 pesos? Alam mo, doon pa lang sa logic na yun eh, alam mo may nangyayaring hindi maganda. Kasi nagtatanim naman yung mga farmers natin ng sibuyas, nagtatanim rin tayo ng bawang. Bakit umabot sa 500 pesos per kilo ang bawang? Alam mo? Mas mahal pa yung mga yan kesa sa karne ng baboy at saka ng baka. So, just using common sense, alam mong may nangyaring hindi karapat-dapat. Diba? Opo. So, talagang magtatanong ka. Pero ang alam ko, meron talagang mga kasong na-file na, pero hindi na ituloy ang hanggang ngayon, kumbaga, walang nakukulong. Ganun din sa drugs, di ba? Sabi nila, may nahuli silang mga drugs na ewan ko kung ilang tonelada yon, pero hanggang ngayon walang nakukulong. Kaya nga nung previous pag-uusap natin noon, sabi ko, di ba, ilang taon na yung mga investigasyon nila pero wala naman nangyayari, walang nakukulong. Opo. Kaya bumaba yung kumpiyansa ng mga businessmen, mga investors kasi walang accountability itong government na to. Opo. Kung kukonti lang po yung nakakabenepisyo na mga negosyante, pagpalagay natin na yung sinabi ni Congressman Zaldico ay totoo, hindi po yan healthy sa atin, ma'am. Yung parang meron lang pili na mga individual na yun lang yung kumita sa isang bansa kagaya po natin sa Pilipinas, hindi po ba siya maganda sa ating ekonomiya? Di ba nakita naman natin yan nung tinatanong yung mga diskaya, ina-investigate yung mga diskaya. How many construction companies do they own? So, yung mga construction companies na yon, sabay-sabay silang nag-bid sa isang project, naka-crowd out nila yung ibang potential investors or potential contractors, no, na maaaring mas magaling. So, the reason na sabay-sabay yung mga construction companies ni Diskaya para ma-corner na nila yung project na yon. Kumbaga, na-rig na or na, ano ba ang Tagalog ng rig? Na ayos na areglo na kung sinong mananalo dun sa project na yon. Ganun yung nangyayari dun. Kaya parang kung ako, independent bidder, or talagang gusto kong kuha ng mahusay na project, mawawalan ako ng gana. Bakit pa ako pupunta dito sa Pilipinas? Doon na lang ako sa ibang bansa kasi mas madaling makakuha ng proyekto at hindi na ako kailangan makipagsiksikan dun sa mga, alam mo yan, yung mga fly-by-night construction companies. Opo, ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, MJ. marami pong issue ngayon, no? Samot-saring issue ng korupsyon at paldong-paldo na tayo, no, sa mga balita kung pag-uusapan po ang irregularidad sa pamahalaan. Itong mga issue ngayon, ma'am, gaano ito nakaka-apekto sa Philippine stock market? Actually, buhat nung nag-peak yung stock market natin noong 2018, mga 34% na yung binagsak ng index ng Philippine Stock Exchange Index. Never pa itong dito sa administrasyon na to, never pa niyang na-break yung record high na na-achieve noong 2018. So, anong ibig sabihin nun? Wala masyadong
suporta na nanggagaling sa mga investors. At kung meron man mga investors na sumubok, no, nung umpisa ng administrasyon, eh naglabasa na ulit. Kaya bumabagsak ng ganyan. Kasi nga nawala yung kumpiyansa. Opo, anong epekto nito ma'am, lalo na doon sa mga pera o mga savings na nakatali po sa stock market pag ganitong kababa po ang ating index? Nakakaawa yung mga retail investors kasi yung iba talagang hindi sila sanay sa volatility or yung paggalaw ng mga presyo ng mga stocks diyan, no. So kung hindi sila nakabenta ng maaga, maaaring yung puhunan nila nabawasan na ng malaki. Kasi kung ganyan, average pa lang yung yung 34% from the high. Yung ibang stocks tinitingnan ko, nangalahati na halos yung presyo buhat nung nag-high sila, no. So nakakaawa yung mga pumasok ng mataas yung presyo, tapos ngayon sobrang baba na. Marami nang natalo sa pag-invest dyan sa stock market. Opo. Ang isa pang implikasyon yan, yung mga companies na dapat mag-raise ng pondo sa stock market, medyo nag-hesitate sila kasi ang baba ng mga presyo. So, mahirapan sila ngayon kumuha ng pondo dyan for expansion or para palaguin yung